Tinanggal ako? 3 araw kang hindi pumasok. Kailangan pa ba kitang turuan? Nakapag-leave na ako sa HR. Nakapag-leave? Pero paano? Napirmahan ba ng boss mo? Paano mo nalaman na hindi napirmahan? Kailan pa ako pumirma? Bakit hindi ko alam? Isa ka lang simpleng empleyado. Kahit tanggalin ka ni Miss Fang, ikaw pa rin ang may kasalanan. Chen Fang, gusto mo ba akong tanggalin? Ano naman? Nakipagkontrata na ako sa kumpanya niyo. Kung tatanggalin niyo ako ng walang dahilan, kailangan niyo akong bayaran ng sahod na doble pa sa sahod ko. Hindi naman namin sinasabing babayaran ka. Ang pinsalang dulot mo sa kumpanya dahil sa hindi pagpasok ay malaki na itinulong to sa'yo. Hindi ka pa ba aalis? Kung magpapatuloy ka pa, huwag mo nang sisihin ang magiging laman ng resignation mo. Huwag mo akong pakialaman. Isa ka lang hampas lupang probinsyana. Sayang lang ang mga resources kung nandito ka. Dahil pumipili kami ng pinakamahusay. Gagawa ko ng financial report ng kumpanya tapos agad ay paalisin na kita dito. Gusto mo bang nasa sayo lahat ng credits? Ano namang magagawa mo? Sige. Umalis na siya. Umalis lang siya ng ganun lang? Ano pa? Ano pa bang karapatan niya para kontrahin ako? Mr. Sun, kumusta na ang ledger? Ginugol ko ang kalahating taon para dito. Ginawa ko ito. Tingnan mo yung bakanting posisyon ng manager. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sino ba talagang gumawa ng ledger na ito? Ledger? Hindi ba't yung mga bahagi lang yun? Yung bahagi ba na ginawa ko, hindi mo gusto? Sige, papalitan ko na lang. Hindi na ito tungkol sa bahagi lang. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba itong nakasulat dito? Ito? Ano ba itong mga ito? Hindi ba sinabi mo na ikaw ang gumawa? Mr. Sun, Tumahimik ka muna. Magsabi ka ng totoo. Sino ba talagang gumawa nito? Nanakawin mo na naman ang kredito ng iba. Baka naman nag-iingat lang sila sa'yo. Alam mo ba yun? Bilisan mo. Hanapin mo ang tao. umalis na ang tao. Umalis na? Palaging pabayang babaeng yon. Kaya, pinalayas ko na siya. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ledger na ito? Ano ka ba naman? Gusto mo ba tayong dalawa parehos palabasin dito? Kaibigan ko ang asawa ng kapatid mo. Ay, Shenfang naman. Sinabi rin niya sa akin. Naalagaan ka ng mabuti. Pero sa bagay na ito, hindi natin pwedeng basta-basta gawin ang pagbigla-bigla. Mr. Sun, hindi ko na uulitin. Huwag mong sabing susunod. Gawin mo na ngayon. Dali, hanapin mo na yung tao. Hindi si Shimo lang ang financial staff ng kumpanya. Ayusin mo ng maayos ang ledger na ito. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, gawan mo ako ng kopya. Hindi ko kayang gumawa ng kopya ng ledger na ito. Trabaho mo ito. Kailangan mo itong tapusin. Kitang-kita na ito ay personal na paraan ng accounting. Paano ko gagawa nito ng kopya? Bilang isang financial staff, wala kang alam sa kahit ano. Ano ba talaga ang trabaho mo? Huwag mong gamitin ang kamag-anak mo para magyabang. Umalis ka dito! Xiao Jinzai, magaling ang hawak mo. Pakipilit ng konti. Sino ba tinatawag mong Xiao Jinze? Ha? Sino? Mahal, nagkamali ako. Sagutin ko muna ang telepono. Hello? Hello, Shimo. May problema ang ledger ng kumpanya. Bumalik ka para ayusin ito. Hindi mo maintindihan. Ibig sabihin, may problema sa kakayahan mo. Kailangan mo pumunta dito. Pupunta ako sa kumpanya? Sige. Ikaw mismo magpaumanhin sa akin. Uy, ang tapang mo pala. Kaya tinawag mo akong Xiao Jinze, di ba? Di ba? Tawagin mo ulit. Walang iya talaga to. Gusto pa niya ako mismo humingi sa kanya ng tawad? Sinabi ko sa'yo na hanapin mo ang taong yon. Bakit nandito ka pa? Pinipilit na ako ni Mr. Fu buong araw. Hanapin mo agad ang taong yon. Kung may mangyari man, hindi rin kita yung matitiyak. Dali, hanapin mo na ang taong yon. Dali na. Mishi, anong kailangan mo? Noon, hindi ko alam ang halaga mo. Tungkol sa ledger, patawarin mo na ako. Hindi na ako empleyado ng Yuwelen Company. Paano ko pwedeng galawin ang ledger? Mishi, ang ledger na ito, kung hindi maayos ngayon, lahat tayo masasagisaan. Ayos ang ugali mo. Ipakita mo sa akin. Binago niyo ang laman ng ledger. Ipakita mo sa akin ang binagong ledger. Gusto mo ba ipabago ko ulit at bilangin ito? Basta tulungan mo lang ako. Sa bayad ng sweldo. O resignation mo, nasa sayo ang desisyon. Pero binago na ninyo ang mga datos sa ledger. Kailangan kong makita ang original para may kumpara ito. Makukuha mo ba yun? Oo. May susi ako. Basta tulungan mo akong bilangin lahat. Babantayan kita sa labas. Sige, pupunta ako. Hindi mo ba ako sisingilin na nagnakaw ng lihim ng kumpanya? Paano naman? Alam mo, si Mr. Sun, kamag-anak ko siya. Bibigyan niya ako ng otorisasyon. Sige. Tara. Dito.
Bilisan mo! Gaano ba kabilis magbawas-bawas ng account? Lihim mong binuksan ang access, di ba? Sige na, bantayan mo ako sa labas para hindi makabala sa akin mamaya. Anong ginagawa mo? Akala mo hindi ko kaya? Binabantayan mo ba ako? Isara mo ang pinto. Ngayon, hawak ko ng core ledger. Si Len Jianggu, hindi na muling makakaahon sa buhay. Bakit ka nagtatago riyan? Ano bang ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo ng palihim, ha? Si Mr. Foy magche-check ng ledger. Si Mr. Sun ano padala sa akin para kunin ang mga dokumento. Fully, Jin. Akala mo makakaloko ka sa amin. Binigyan niyo ako ng ledger. Ayos lang. Hahanapin ko si Ginoong San sa inyo. Bantayan mo ng mabuti ang pinto na ito. Walang sino man ang makakapasok dito. Opo. Ang bilis mo namang lumabas para lang sa ilang data. Pero si Len Jianggu, mukhang ayaw niya kayong makakuha ng ledger. Hindi mo na yun problema. Dahil tapos ng ledger, pwede ka nang umalis. Ang benepisyo ko naman, eto ang nararapat mong gawin. Hindi ko na pinadala ng sulat ang abogado mo. Ayos na yun. Ano pong benepisyo ang kailangan mo? Sige, kung hindi mo ibibigay, kukunin ko na lang mismo. At bakit ka naman pumunta rito? Bigo ka sa karanasan mo sa Yuilin. Lahat ng shareholders ng kumpanya, binigyan ka ng masamang review. Wala ka ng karapatang magmana ng shares ng Shixing Group. Ipakita mo ang lahat ng negatibong review mula sa board. Wala kang kakayahang magmana ng ganitong malaking negosyo. Gusto mo bang maging pasaway na anak? Ngayon, ako lang ang legal na tagapagmana ng pamilyang Shi. Kahit paubusin ko ang yaman ng Shi, anong kinalaman mo dyan? Mr. Lin, matagal mo nang sinakop ang Shixing Group. Panahon na rin para ibalik sa akin. Sinabi ko na sa'yo, wala ka ng karapatan na magmana ng Shixing Group. 2 minuto na lang. Pagkatapos ng 2 minuto, lahat ng board ng Shixing ay papayag na ako ang magmana ng shares at ire-rekomenda akong maging chairman. Sa tingin mo lang yun. Ikaw na maliit na babae, sinasabi mo ba kung bakit ibagsak nila ako dahil sa'yo? Sa simpleng bibig mo lang? Sagutin mo ang telepono. Anong nangyari? Hindi maganda. Alam na ng lahat na gumastos ka ng 2 bilyon para bumili ng isang bakanteng lote. May nakalantad din tungkol sa relasyon mo kay Miss Shi. Sinasabi pa na pinatay mo si Mr. Shi. Wala akong pakialam kung magkano gagastusin. Agad mong alisin lahat ng video sa internet. Ngayon din, agad-agad. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Sinabi ko lang ang totoo. May nasabi ba akong mali? Isang video lang ito. Pinigilan ko na lang ito. Huwag naman. Hindi maganda. Kakalimit lang ng video. Marami na namang website ang nilabas ulit. Ang shares ng Shixing ay tuloy-tuloy nang bumababa. Ano nangyayari? Papa, gawin niyo ng paraan. Ang Shixing Group, ito ay pinaghirapan ng papa mo. Hayaan mo na lang ba na bumagsak ang stocks? Ngayon niyo lang naisip ang pinaghirapan ng papa ko? Ako ang mama mo. Nung pinilit mo si Lin Jianggu na patayin ang papa ko, hindi na kita tinuturing na mama ko. Ikaw! Nung panahong yun, pumunta ako sa finance room ng Yuelen. Bakit hindi mo tiningnan ang loob? Nandun ako noon sa loob. Ang mga datos sa loob nito ngayon ay hawak na ng board ng Shixing. May tig-iisa ang lahat. Ginamit mo si Yuelen para ilipat ang mga ari-arian ng Shixing at magsagawa ng money laundering at peking accounting. Alam na ito ng lahat ngayon. Maganda ka ng makulong. Ikaw! Lin Jianggu! Ikaw ang pinaghihinala ang iligal na naglilipat ng ari-arian sa kumpanya, money laundering at pandaraya sa accounting. At ikaw naman, Ginang Wei, ikaw at si Lin Jianggu, 20 taon ang nakalipas, ay sangkot sa isang kaso ng pagpatay. Sumama po kayo sa akin. Ayoko! Ayoko! Ako ang tunay mong ina! Pinahamak mo mga magulang ko! Papatayin kita! Miss Lin, habang hindi pa ako nagbabago ng isip tungkol sa paniningil ng 20 taong upa sa inyo, umalis na kayo dito! Papa, pinalayas ako ni Shio mula sa villa. Naubos na rin ang pera ko. Anong gagawin ko? Kasalanan lahat ito ng muntik simo na yan. Siya ang sumira sa buong pamilya natin. Pa, buntis ako.
Ang bata ay kasi kanyang Master Fu. Karapat dapat kang tawaging mabuting anak ko. Napakainam ng timing ng batang ito. Ikaw, pumunta ka agad kay Second Young Master Fu. Kapag nakapasok ka na sa pamilyang Fu, ipakiusap mo sa binata na ilabas ako dito. Marami tayong pagkakataon para gantihan si Shimo. Bilisan mo na. Sige. President Shi, tungkol sa kumpanyang Yuwelin na makikipagtulungan sa pamilyang Fu, may bago po ba kayong plano? Plano kong bilhin ng buo ang Yuwelin at isama ito sa Shixing Group. Kung ganon, ang pagkuha niyo sa Yuwelin, papayag ba si President Fu? Susunod siya sa desisyon ko. Shimo, sino ka ba para gawin yan? Ang sweet niyo namang dalawa. Ngayong isa ka na sa pamilya Shi, ang ipares kay Lijin ay masasabi kong pasado ka na. Si Lijin ba to? Bukas, dalhin mo si Shimo sa lumang bahay para maghapunan. Uy kuya, ang lakas naman ng dating mo. Pinaghihintay mo pa si na mama at papa. Di ka man lang bumate? Marespeto ka pa ba sa amin ng mga nakakatanda? Ah, sige na, umupo na kayo. Magandang araw po, Tito Fu. Magandang araw po, Tita Jiang. Shimo, ngayong nakapasok ka na sa pintuan ng pamilyang Fu, panahon na para magbago ka ng tawag sa amin. Opo, Papa. Hmm, Ito ang pangalawang kapatid, di ba? Hindi ba siya yung baliw na nag-propose sa akin noon? Ngayon, kapatid pala siya ng asawa ko. ano to? Hipag mo siya. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Noong panahong yon, hindi rin alam ni Jenyo na kasal na sina Shimo at Lijen. Tama, nung kumalat ng husto ang video, paano niya yun hindi malalaman? Napaka-imposible naman. Ayusin mo na ang sarili mo agad. Kung hindi, paano pa kita ipapasok sa kumpanya? Oh, sige na papa, susundin kita. Ang plastic naman ng kapatid mo. Ganyan na siya mula pa pagkabata. Lahat ng ugali ng nanay niya, kinopya na ng buo. Legend! Ngayong may pamilya ka na, ibibigay ko na sa'yo ang kasunduan ng shares na iniwan ng mama mo. Hindi pwede! Asawa ko, may kinikilingan ka. Paano mo naman nasabing may kinikilingan ako? Si Jenyo, pagod na pagod sa trabaho sa kumpanya. Dahil lang sa nag-asawa si Lijen, ibinibigay mo na agad ang share sa kanya. Hindi naman patas yun para kay Jenyo. Gusto ko sanang ibigay sa kanya ang kumpanya. Pero, tanungin mo siya mismo, ano ba talagang ginagawa niya sa kumpanya araw-araw? Babae rito, bar doon, 28 na, hindi pa rin tumitino. Pareho sila ng mga anak ko, pero bakit mas mababa siya kumpara sa kuya niya? Papa, ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Ilang buwan pa lang mula nang ibigay ko sa iyo ang kumpanya, ilang bilyon na ang nalugi sa mga account. Akala mo hindi ko alam yon? Kakapasok pa lang ni Jenyo sa kumpanya. Hindi pa siya sanay sa negosyo. Ilang bilyon lang yan, parang ambon lang. Kung ganito mo siya higpitan, habang buhay siyang magiging waldasero. Kung kaya mo lang siyang patinuin at ipaaga sa kasal, ang mga ari-arian ng Fu Group, ibibigay ko rin naman sa kanya. Kung ganon, bukas dadalan ko si Jenyo para makipagkita sa isang mayamang dalaga na pili ko. Papa, huwag kayong mag-alala. Kain na tayo, kain na. Sobrang halata naman ng pagkiling ng matanda. Basura na nga si Fu Jenyo. Papakasalan pa at ipapamana ang ari-arian. Hindi ba malinaw naman na sinisira niya ang mga mayayamang dalaga? Ang mga taong ito sa pamilya Fu, para sa interes nila, kahit anong paraan, gagawin nila. Bakit ganito sila? Second Young Master! Iligtas niyo ako! Second Young Master! Anong nangyayari? Sino nagsabing pumunta ka rito? Pwede mo bang kong tulungan na may labas ang papa ko sa kulungan? Bakit naman kita tutulungan? At saka, pagtitipon nito ng pamilyang Fu, umalis ka nga dito. Buntis ako sa anak mo. Ito ang magiging apo ng pamilyang Fu. Ibig mo bang sabihin, hayaan mo manatili sa kulungan ang lolo ng apo mo? Ang dami mong nakarelasyon. Kahit hindi libo, daan-daan din. Sino ang makakatiyak kung kaninong batang yan? Kung hindi ka maniniwala, pwede tayo magpa-DNA test. Hindi ko tatanggapin ang batang yan. Kahit akin pa siya. Ayoko. Naiintindihan mo ba? Miss Lin, magpakita ka ng disiplina. Bumagsak na ang pamilyang Lin. Ang pamilyang Fu ay hindi tatanggap ng anak na isang mamamatay tao bilang manugang. Mama, si Lin Jianggot ang asawa niya ay nanakit ng iba at ang sarili nila. Inutol ko na ang ugnayan ko sa kanila. Huwag mo tawagin ganyan. Wala akong manugang na tulad mo. Tama na! Bibigyan kita ng pera ngayon para ipaalis ang dinadala mo. Ito ang tunay niyong apo. Sa halip na hayaang si Fu Chenyo ay makasakit pa ng ibang babae, mas mabuting pakasalan niya si Lenmir. Hayaan mo silang mag-away. Ang babaeng pagkakasalan ng anak ko ay isang babaeng mula sa maayos na pamilya. Tawagin mo ang mga tao. Itapon niyo itong walang hiyang babaeng ito. Palabas! Sandali. Kahit papaano, ikaw ay kapatid kong parehong ina, pero iba ang ama. Paano mo siyang ganito tratuhin?
Ang papa niya ay pumatay sa papa mo at pinoprotektahan mo pa siya? Sa anumang paraan, kapatid ko pa rin siya. Dumadaloy sa amin ng parehong dugo. Second young master, ang dinadala niya sa tiyan ay anak mo. Hindi mo ba dapat siya panagutan? Ang dinadala niya sa tiyan ay isang inosenteng bata. Ang pagiging ama ay dapat patunayan sa agham. Sa kakayahan ng pamilyang Fu, ang DNA test ay mabilis lang gawin. Hindi ito mahirap. Tama. Sangayon ako. Kung hindi, kailangan ko patunayan ang aking lisensya sa kamatayan. Mir, huwag ganyan. Second young master, inaabuso mong kapatid kong babae. Ngayon ayaw mo tanggapin, di ba? Ngayon, kailangan mo bigyan ng pamilyang Shin ng paliwanag. Bakit bigla siyang tumutulong sa akin? Ano man ang mangyari, gamitin muna siyang pumasok sa pamilyang Fu. Jinyo, sinabi mo noon na pagkakasalan mo ako. Ngayon, iiwan mo na ba ako? Tama. Ngayon, ang pangyayaring ito kailangan ipaliwanag mo sa amin. Pagkatapos yung sumang-ayon sa DNA test, patutunayan nito na ang bata sa tiyan, tiyak na sa iyo ang bata. Gusto mo ba ipaalam sa lahat na ikaw ay walang puso at kawalan ng malasakit? At iiwan ang asawa at anak mo? Kung ganun, pagkatapos nito, sino ang magtatangkang makipagnegosyo sa Fu Group? Kung pagkakasalan ko talagang babaeng ito, mag-iisa lang ako at hindi makakausad ng kahit isang hakbang. Mas mabuti pang mapakasal na kayo agad. Papalapit pa tayo sa isa't isa. Ito rin ay magandang bagay. Tama ang sinabi ng asawa ko. Ang lalaki, kapag nakapagtatag ng pamilya at may asawa at anak na iniintindi, ay mabilis na lalago. Papa, hindi mo ba gusto na si Fu Chenyo ay magpakaseryoso? Hindi mo ba gusto ng bahagi ng Fu Group? Tama. Kapag pagkakasalan niya si Mir, lahat ay makakamtan mo. Ang lumaki sa labas ay talagang kakaiba. Kahit buntis, bago kasal, susuportahan. Pagkatapos, kahit minana ang pamilyang Shi, hindi rin siya sapat. Walang gabay mula sa ama. Tita Zhang, hindi ka rin ba noon gumamit ng parehong paraan na buntis ka kay Fu Chenyo upang makapasok sa pamilyang Fu? Yun pala, pareho pala ang naranasan. Isang kamay lang, hindi aalingaw-ngaw. Tita Jiang, dapat malinaw sa iyo ang katotohanan ito, di ba? Ano man sinasabi mo? Ano bang sinabi ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kapatid ko, bakit ka ba nagagalit? Noon, si Tita Zhang ay buntis sa'yo at pumunta sa pamilya Fu at sinabi din ang parehong bagay. Tama ba, Papa? Manahimik ka! Hindi ba pareho lang ang mga paraan? Bakit kapag ang sariling anak mo ay pagkakasalan ng babaeng katulad mo ay hindi ka natutuwa? Kaya pala sa puso mo ay ayaw mo rin sa ganitong paraan. Manahimik ka! Hayop ka! Kano kakatapang na sabihin niyo sa mama ko? Napakalupit mo! Kapatid mo siya! Bakit nakalimutan niyang ako ang kapatid niya nang saktan niya ang asawa ko? Tita Zhang, sa pamilya mo, ang saklaw ng kamag-anak, paano ba? Ay pabago-bago. Manahimik kayong lahat! Fu Chenyo! Pakasalan mo si Lin Mir! Papa! Shimo, alam ko kung bakit mo ako tinulungan. Alam mo, hindi ba gusto mo lang natulungan ko si Fulegen na magsalita ng maayos sa asawa ko? Sapagkat ngayon, ang namumuno sa pamilya Fu ay ang asawa ko. At ako ay malapit ng mga anak ng panganay na apo ng pamilyang Fu. Pagkatapos nito, ang buong pamilya Fu ay kanya na. Minsan, talagang humahanga ako sa tiwala mo sa sarili mo. Basta, ikaw at ang inutil mong asawa ay magiging matapat. Pagkatapos, bibigyan namin kayo ng kaunti tira-tirang pagkain. Hindi naman kayo mamamatay sa gutom. Talagang may kailangan ako na tulungan mo ako. Mas mabuti kung tulungan mo ako na kusapin ng asawa mo ang second young master. Sabihin mo ng pasensya na. Talaga namang nadala si Legion ngayon. Hindi niya dapat hinawakan ng kamay niya. Kung handa kang ipakiusap para sa akin at humingi ng kaunting benepisyo para sa asawa ko, makikipag-cooperate ako sa iyo at may ligtas si Lin Jianggu. Sige. Hindi naman talaga pupunta sa Shanhu, di ba? Asawa ko, huwag kang magalit. Ngayon, ikaw na ang namumuno sa pamilyang Fu. Si Fulegen ay simpleng boss lang ng branch. Mula ngayon, lahat ay depende sa'yo. Ngayong araw, nanghihingi pa si Shimo ng tawad para kay Fulegen sa'yo. Totoo ba? Siyempre naman! Asawa ko, kailan ba natin mapapalaya ang papa ko sa piyansa? Kailangan kasi sa kasal natin ang presensya na nakakatanda, hindi ba? Manahimik ka! Kasabot ka ba ng kapatid mo noon pa man? Nang mainom pa lang ako ng gamot, dumating ka na. Bakit ngayon mo lang gustong gamitin ang batang ito bilang pananggalang? Makinig ka. Itabi mo na lahat ng kalokohan mo o hindi kita patatawarin. Hinding-hindi. Bukod pa rito, sa pagtulog mo, dito ka lang sa tabi ko matulog. Kung hindi dahil sa gamot nun, hindi kita matutulak kahit patay ka na.
Hindi talaga. Kinakabahan ako. Ano ba kasing tinitingnan mo dyan? Pinapanood ko ang palabas. Kaya ito pala ang dahilan mo kung bakit mo pinagsama si Linmere. Pero ang stepmother mo, mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Fujinyo. Kaya mag-ingat ka. Ang alaga mo naman. Ang asawa ng isang tao, siya rin ang inaalagaan. Tara, Natutulog ng lahat sa pamilyang Fu. Sa oras na ito, pumasok sa opisina ni Fu Chanliang, dapat walang problema, di ba? huwag mo nga akong istorbohin. Asawa ko, kain ka na. Alam mo ba kung gaano karaming mikrobyo ang nasa chopsticks mo? Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Nakakadiri sa dumi. Legend, magsimula ka na ngayong umuwi sa opisina at magtrabaho kasama ang kapatid mo. Papa, hindi ko kailangan ng tulong ng kuya. Tama naman. Si Lijin at Shimo ay kakakasal lang at sila ang mag-aalaga kay Yulen. Pwede pa sila mag-develop ng damdamin. Alam mo ba kung paano mo pinamamahalaan ang kumpanya? Kung ibigay namin sa iyo ang kumpanya, pwede kaming malugi. Para sa isang sirang kumpanya ng food at saka magsasakripisyo ng oras kasama si Shimo. Asawa ko, tinitingnan ka ni Papa dahil may tiwala siya sa kakayahan mo. Sana makatulong ka sa pagbalik sa Fu. Tiwala siya sa'yo. Kaya tulungan mo siya. Kung hayaan mo si Lijin umuwi lang dahil kakakasal lang siya, paano naman si Chenyo? Ikakasal din naman sila. At ang CEO ng Fu ay isa lang. Sino ang ipapahinga mo sa kanila? Sa tingin ko, mas mabuting samantalahin natin ang pagkakataong ito para hayaan silang dalawa ay makipagkompetensya ng patas. Ang mananalo, ang mamumuno, ang matatalo ay magiging katuwang lang. Sige. Ngayon, ang M-Country ay nag-lockdown sa core technology ng Changhong chips. Hindi na nila ito ibinibigay sa atin. Hindi ko alintana kung kayo ay magde-develop o bibili man. Sino man ang makakakuha ng core technology ng Changhong chips, ibibigay ko ang Fu Corporation sa kanya. Sakto lang. Ang teknolohiya ng Changhong ay nakuha ko na sa kumpanya ko sa ibang bansa. At balak ko itong dalhin sa bansa. Kung kailangan ni Lijin, pwede rin. Ang teknolohiyang chip na ito ay isa sa pinakamuhusay sa mundo. Kung bibilhin o i-develop man, napakahirap. Kung ito ang basihan, baka abutin pa ng 10 taon bago may manalo. Ano? Hindi ka ba matapang? Sino nagsabing hindi? Sige, labanan na. Legend, kung makuha natin ang teknolohiyang chip na ito para sa bansa, ito ay malaking benepisyo. Gusto ko ring makatulong sa bansa. Hindi mo ba ako maiirita sa dami ng ginagawa ko? Paano naman? Tama ka, asawa ko. Hindi kita bibiguin kailanman, asawa ko. Mama, huwag kang mag-alala. Makukuha ko ang chip, pangako. Asawa ko, tutulungan kita. Sabi ni Papa, ang Changhong manufacturer sa M-Country ay may connection sa CEO ng Dingsheng. Kung kaya kong mapapunta ang CEO ng Dingsheng para tumulong sa paglink para pag-usapan ang negosyo sa Changhong Chips, ako na magiging First Lady ng Full Corporation. Bakit nandito si Shimo? Miss, may appointment po ba kayo? Ito po ang CEO elevator. Bawal ang walang appointment. Si Shimo ay may connection pa rin sa CEO ng Dingsheng at kasing close pa nila hanggang sa may sariling elevator. Kahit kasal na, hindi pa rin mapakali. May appointment po ako. Ako po ang First Lady ng Full Corporation. Papasukin niyo po ako. Hello, ako ang manager ng Dingsheng. Ano po ang nais yung pag-usapan? Mas mabuti siguro kung ipaliwanag niyo muna sa akin. Kung pwede, dadalhin ko kayo sa aming CEO. Mr. Fu, kasalukuyang ang teknolohiya ng Changhong Chips ay nakuha ng overseas headquarters ng Dingsheng Group. Sigurado po ba kayo? Magpa-appointment tayo sa CEO ng Dingsheng. Makikipag-usap ako sa kanya. Pero siya ay yung kalaban sa pag-ibig. Hindi mo ba naiintindihan? Kung ang teknolohiya ng Changhong Chips ay may papasok talaga, napakaganda ito. Doble ang benepisyo. At kasabay nito, makikita ko rin ang totoong mukha ng kalaban ko sa pag-ibig. Dalawang benepisyo sa isang hakbang. Galing talaga ng boss ko. Mr. Fu, nakapag-appointment na ako. Sabi ng sekretary ng CEO ng Dingsheng, nasa kumpanya siya. Pwede na tayong pumunta. Pupunta tayo ngayon. Hello, may appointment kami sa inyong CEO. Ano po may tutulong namin? Kakaalis lang po ng aming CEO papuntang ibang bansa kaya hindi po siya pwedeng makipagkita sa inyo ngayon. Pakiuwi na lang po. 2 oras lang po kami nagpa-appointment sa CEO ninyo. Bakit ngayon pa lang aalis? Uy, siyang Master Fu ba ito? Bakit naharang sa labas? Manager Wang, huwag niyo po pababayaan na mag-alala ang CEO. Pasok na po kayo. Tama nga. May mga bagay na hindi nakalaan sa iba. Kahit gaano ka pa magsikap, hindi mo makukuha. Ang Fu Corporation ay sa akin lang.
Ang CEO ng Dingxing talagang hindi ganun kabait. Ang CEO na ito, pwede niyang hilingin sa atin. Mr. Fu, huwag kayong magalit. Alam ko, maraming staff ang nakibahagi sa ibang bansa. Marami na ang nag-retire. Pwede mo silang i-hire sa mataas na sahod. Opo. Tara na. Umalis na po, boss. Hindi mo ba sasamantalahin ngayon para aminin kay Mr. Fu kung kailan mo sasabihin ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Sabi ng front desk, galit si Mr. Fu sa'yo. Bumalik ka muna't alawin. Hindi pa tamang panahon ngayon. Kung uobra ka magdesisyon na mag-isa ulit, babawasan ang year-end bonus mo. Miss CEO, dumating po si second year Master Fu. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Alam ko ang dahilan ng pagdating niya. Kung sapat ng pera, pwede namang ayusin para sa kanya. Sa second yung Master Fu, ang natitirang bisita ay makipag-ugnayan na lang kay Manager Wang. Miss CEO, huwag po kayong mag-alala. Titiyakin kung maayos ang lahat para sa inyo. Ito na po ang mga pangunahing datos sa Changhong. Opo, lahat ng datos ng Changhong chip ay nandito. Ikaw ang pinakamagaling sa mga researcher na bumalik sa bansa. Pinakamahusay ka, may ibibigay akong task sa'yo. Sige po. Pumunta ka sa team ni Fullergen at mag-apply. Tutulungan mo siya sa research. Mas mabilis nang ma-develop ang chip, mas maganda. Ito ang core technology ng kumpanya natin. Hindi pwedeng ibigay sa iba at gagawin ko ito na walang kapalit. May dahilan ako kung bakit. Kung magkakagawa ka ng chip sa loob ng isang buwan, bibigyan kita ng 50 million yuan. Mas maikli ang oras, mas mataas ang bonus. Tama. May silang akong paalala. Huwag mong ipalam sa kanya na ipinadala kita. Opo. Hello, Lulu. Pinadala ko sa'yo kaninang isang file. Baguhin mo ang data sa uli ng file. Tapos ibigay mo kay Fujinio. Sa pagkakataong ito, magpapasalamat ako sa iyo. Gabi-gabi, dadalhin kita ng masarap na pagkain. Ang saya ko, asawa ko. Napakabait mo. Uy, nagbalik na ang kuya. Bakit? Masarap ba ang malamig na hangin sa Dingxing? Ang tindi ng ngiti mo. Baka masaktan ang dila mo. Ang CEO ng Dengsheng ay naibigay na kay Chenyo ang core data ng Changhong chip. Mula ngayon, sa natitirang buhay nyo, lalo na sa uli, kayo ay magiging talo kay Chenyo. Sabi nga nila, kapag mataas ang lipad, mas malala ang pagkakahulog. Hindi pa ito ang katapusan. Huwag ka muna magkonklusyon. Baka masaktan ang mukha mo. Ingat sa mukha mo, ha? Asawa ko, palagi kitang susuportahan. Salamat, asawa ko. Gagalingan ko. Noon, ako mismo sa ibang bansa ang nagabay sa mga technician para ma-develop ang Changhong chip. Maniwala ka, hindi aabot ng 6 na buwan bago niyo makuha ang sarili ninyong Changhong chip. Kung kailangan pa ng kagamitan, diretsong kontakin mo lang ako. Dito sa ating bansa, hindi kasing ganda ng ibang bansa. Hindi kasing husay ang mga tao at kagamitan. Pero, mawawala ang pagmamahal ko sa bayan. Ngayon, ako lang ang handang bumalik para tumulong sa inyo. Sige, uulat muna ako ng ilang trabaho. Sige, andito lang ako. Suriin ang mabutang lalaking ito kung ano ang tunay niyang posisyon sa ibang bansa. Nakita ko ng kanyang impormasyon. May kakayahan naman siya. Wala rin problema sa ilang chip data. Hindi naman peke. Suriin mo pa rin mabuting edukasyon at trabaho niya. Opo. Nagabay siya sa paggawa ng Changhong chip pero ang data dito, kakaunti lang ang tumutugma. Ito ay sikreto ng eksperimento. Kung kikilos ka pa ng palihim, paalisin kita. Sige na, bumalik ka na doon. Gumawa ka ng ibang gawain. Ilang araw na, wala pa rin progreso. Si Mishi talagang nagmamadali. Hindi na pwedeng magpahuli. Sa bagay, hindi naman marunong ang bagong recruit. Kahit baguhin ko lahat ng data, hindi niya malalaman. Talagang may lihim ka. Dagpin mo siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo ako. Sino namang nagpadala sa'yo? Si Fu Chen yung bang nag-utos sa'yo dito? Hindi. Walang nagpadala sa akin. May lihim ka talaga, Mr. Fu. Mula kanina ay tinitignan niya ang aking eksperimento. Nang gabi na. Bakit palihim kang pumasok sa lab? Gusto ko lang baguhin ang data. Tignan mo. Gusto niyang baguhin ang data ko. Ang data ko ay binago na ng taong to. Mr. Fu, kailangan niyo kaming bayaran. Kung susundin ang data mo, 10 taon ang kailangan para matapos ang eksperimento. Mr. Fu, tao lang talaga akong gustong tumulong sa'yo. Sino nagpadala sa'yo? Mr. Fu, totoong naniniwala ka sa kasinungalingan niya? Zhu Fachai. Ito ang nahanap namin tungkol sa buhay mo. Isa ka lang na nagtatrabaho sa lab ng Changhong Project bilang tagapangalaga ng kagamitan. At dahil sa pagbenta ng eksperimento, pinalayas ka sa bansa. Paninira yung mga yan. Nag-reimburse ka pa sa aming kumpanya ng 3 milyong yuan. Kung hindi mo ito mabayaran sa loob ng 1 linggo, magkikita tayo sa korte. Nagkamali ako, Mr. Fu. Patawarin mo ko sa pagkakataong ito. Kahit hindi mo sinabi, malalaman ko rin ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Kung ang boss mo ang nagpadala sa'yo, kaya ka ay kaibigan ko. Hindi ko siya sisisihin. Pero ikaw, ngayon ay nasa aking kamay, sabihin mo lang kung sino siya.
Hindi kita paparusahan at ipagpapatuloy mo pa rin ang Changhong Project. Talaga? Hindi ako nagbibiro. Sige. Ang nagpadala sa akin ay si Miss Shi. Asawa ko! Asawa ko, bakit ka dumating ng ganitong oras? Umuulan sa labas. Dumating ako para makita ka lang. Bakit ganito nakatagal? Hindi ka pa umuwi. Ano ba nangyayari sa taong to? Bakit niyo siya tinali? Boss, ano mang ginagawa mo? Kung siya nga ang asawa mo, bakit kailangan ka pa palihim na tumulong? Palihim na tumulong sa kanya. Asawa ko, posibleng ang taong ito ay espiya na ipinadala ni Fu Chenyu. Pinapahamak ang mga nasa likod niya. Espiya? Asawa ko. Ang pinakaposibleng nagpadala ng espiya, maliban kay Fujinyo, ay si Deng Sheng. Oh, tama. Ako nga ang pinadala ng CEO ng Dingsheng. Ano ba itong nangyayari? Hindi alam ni Mr. Fong totoong pagkakakilanlan ni Miss Shi. Miss Shi, pumunta ka sa CEO ng Dingsheng para humingi ng tulong. Asawa ko, bakit ka nagsakripisyo para humingi ng tulong sa CEO ng Dingsheng? Wala siyang mabuting intensyon. Hindi asawa ko. Hindi ako humingi sa kanya ng tulong. Bago pa man si Fujinyo, hindi ba niya hiningi sa CEO ng Deng Sheng? Hindi ba si Fujinyo ang hindi kinasiya ng CEO ng Deng Sheng? Pero ang CEO ng Deng Sheng ay bumaba rin ng pride niya at nagpatuloy sa pakikipagtulungan sa'yo. Kaya inisip niya ang ganitong paraan. Tama ang sinabi ni Mrs. Fu. Hindi kayang mababa ng pride ang CEO namin. Di ba? Si Fu Chenyu, hindi lang gusto bumili sa mababang presyo ng Changhong chip namin at kasama na rin ang mga data ng file. Gusto rin niya gamitin ang impluensya ng pamilyang Fu para magbanta ang CEO namin ay laging galit sa kasamaan. Pinakamasama niyang tingnan ang mga nananakot gamit ang kapangyarihan ng iba. Parang ito lang ang kayang gawin ni Fu Chenyu. Ang data ng Changhong chip, lahat nasa isip ko na. Tiyak na tama. Asawa ko, bakit hindi natin siya subukan? Wala namang mawawala sa atin. Sige, susundin kita. Ito na ang teknolohiya ng Changhong chip. Walang kapantay sa aking lahi. Dahil sa lakas ko noon, napabilis ang pagbuo ng Changhong chip. Ano? Ikaw ba'y nagpadala ng espiya sa aking R&D team? Ito, pareho sa data ko. Tignan mo sa hulihan. Pareho ba? Hindi posible. Ang mga data na ito ay personal na ibinigay sa akin ng CEO ng Dingsheng. Panahon na ba para tuparin ang pustahan? Hindi pwede. Ilang data lang ito. Paano kung peke? Pege? Ito ang pinakabagong chip na ginawa ng aming team. Halos katulad ng Changhong. Hindi mo ba ipapakita sa akin? Marami pang pagkakataon sa inaharap. Kung may tapang ka, balang araw, ikaw ang magiging CEO ng Fu Group. Hayop ka! Lahat ng ito dahil sa'yo! Asawa ko, ano nangyayari sa'yo? Dahil sa kilala mo si Mr. Wang at nabuli ng CEO ng Dingsheng, si Fu Lijin ay CEO na ng Fu Group. Kontento ka na ba? Ano? Tigilan mo ng pananakit. Sumasakit ang tiyan ko. Simula na hindi dinala mo yung pagbubuntis mo dito, wala na akong isang bagay na maayos. Isa siyang malas. Bitawan mo ako. May paraan ako. Mapipigilan ko magiging pinuno si Fulgen. Maniwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, siyak na magtatagumpay tayo. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung maging CEO si Fu Lijin, ay iiwan kita sa ere. Naiintindihan mo ba? Malas ka talaga. Sandali lang. Hindi ba gusto mong makita ang video nung namatay ang papa mo? Nandito sa akin. Gusto mo ba? Halika at kunin mo. Paano ako makakatiyak na totoo ang hawak mo? Mayroon ka bang pagpipilian? Wala, di ba? Ano ba talagang gusto mong gawin? Anong ginagawa niyo? Ate, bakit mo ako tinulag? Asawa ko! Ang sakit-sakit ng tiyan ko! Ayos ka lang ba? Ako ang nagpadalos-dalos. Walang iya ka! Si Len Mayer ay kapatid mo! Paano mo tinulok yung buntis na kapatid pababa ng hagdan? Fulgen,
Ikaw ba ang nag-utos nito? At ito rin yung pamangkin. Asawa ko, ganun na lang ang puso ng mag-asawa. Paano sila magiging pinuno ng pamilyang Fu? Itabi muna ang usapin ng pamumuno sa ngayon. Hahayaan kong ipaayos ng ibang USB mo. Wala namang dapat ayusin. Matagal ko nang nahulaan ng sagot. Ayoko lang tanggapin. Walang problema. Ano man ang mangyari, sasamahan kita. Boss, may dala ako. Ito ang impormasyon mula sa CEO ng Dingxing. Lalabas muna ako saglit. Ano nangyari, Mr. Fu? Ang pagkamatay ng mama ko at ang nangyari sa binti ko ay hindi aksidente. Lahat ito ay kontrolado ni Zhang Yanhong sa likod. Hindi ko inakala na ang pagkamatay ng matandang ginang ay may kinalaman pala sa mag-inang ito. Mr. Fu, anong susunod na gagawin? Magpapaalala mabuti sa kanila. Sige. Hindi ko inakala na ang Dingxing Group ay may ganitong lihim na impormasyon at direktang ipinilala sa atin. Baka ito ay kasama sa bahay at tao? Ayusin mo ang USB na to. Hayop ka! Ibalik mo ang anak ko! Anong kinalaman ko dyan? Ikaw mismo ang nahulog sa hagdan. Ang batang ito ay aking garantiya sa pamilyang Fu. Paano ko siya iiwan? Alam naman na ikaw, natatakot ka na akong mga anak ng panganay ng Fu. Nahahati sa kayamanan ni Fu Lejen. Ang nangyari ngayon, kailangan niyong magbigay ng paliwanag. Papa, ito ang aking unang anak. Walang dapat ipaliwanag. Malalaman ng kahit sino na kapag nawala ang batang ito, wala akong makukuhang yaman. Naisinaktan mo ang tunay na anak ni Chenyo. Naisip mo ba na siya ay kapatid mo? Ngayon, pinapangahas mo ng sakta ng apo ko. Kapag sa hinaharap, magiging pinuno ka ng pamilyang Fu. Ako at ang kapatid mo. May buhay pa ba? Ikaw na mamamatay tao. Babayaran mo ang ginawa mo. Hindi ba kayo magtatanghal? Sayang naman. Naka-install na ako ng CCTV sa pintuan ng silid. Gusto niyo bang sabay-sabay itong panoorin? Sige! Hindi ka talaga mabuti. Tawagin ang mga tao! Ilabas mo siya sa harap ko. Huwag na siyang papasukin sa pinto ng pamilya Fu kailanman! Ikaw! Walang yaka! Nakuha mo ba kaming lukuhin ni Chenyo? Kung alam ko lang, 20 taon na nakalipas, dapat hinayaan ko na lang ni Celine Django na patayin si Shimo noon. Ngayon, ang laki na ng problema natin. Anong gagawin natin ngayon? Gusto na naman gawing pinuno si Fu Lijin. Itinagda na ni Papa si Fu Lijin sa kumpanya. Maliban na lang kung papatayin natin sila. Hindi natin pwedeng hayaan ang ebidensya na mahulog sa kamay ng iba. Ganito ang gawin mo. Sunugin mo ang laman ng safe. Paano naman si Lin Jiango at ang asawa niya? Hindi nila ibubunyag ang ginawa natin. Huwag mong kalimutan. Nasa kamay pa natin ang anak niya sa labas. Sige na. Sunugin mo ang mga ito. Secretary Wang, ito ang impormasyong gusto mo. Magaling ang ginawa mo. Bakit? Ginawa mo ng ganito ang lahat para makita ako. Anong ginawa mo? Ipinagmamalaki mo na nakapag-asawa ka sa mayamang pamilya? Dapat masaya ka ngayon. At ngayon, ako na lang may panahon para makita ka. Tanging ako na lang. Ano bang ginagawa niyo? Para iligtas ang buhay mo. Araw-araw akong nasa bilangguan na ito at ligtas naman ako. Kailangan mo ba akong iligtas? Tignan mo na lang. Paano niyo ba nakuha ang mga ito? Paano namin nakuha ang ebidensya? Mas malinaw sa'yo kaysa sa amin. Inihahanda nilang sirain ang mga ito. Ibig sabihin nito, ikaw lang ang mananagot sa money laundering. Tama ako, hindi ba? Tama. Sa bilangguan, iligtas ka nga naman ngayon. Pero sa mga krimen mo, pinakamataas ay 15 taon lang parusa. Siguro mga 40 years ka na ngayon. Pagkatapos mong lumabas, sino ang magpapanatag ng iyong kaligtasan? Naniniwala ako, gamit ang paraan ni Zhang Yanhong, madali niyang magagawa na may mangyaring aksidente sa iyo. Paano naman ako makakatiyak sa inyo? Maniwala ka man o hindi, nasa sayo na yun. Hindi naman ako tatanggap ng konsensya. Sasabihin ko na. Noon ay inutos ni Zhang Yanhong na akitin si Weiwei. Noon, ang money laundering ay pinasimulan ko rin sa utos ni Zhang Yanhong. Sa dami ng taon na kasama mo si Zhang Yanhong, wala ka bang iniwan na ebidensya?
Maingat siya. Noon, nabulag ako sa perang yun. Hindi ko iniisip ang magiging resulta. Pagkatapos, nung sinubukan kong mag-iwan ng ebidensya, wala na akong nahanap na ebidensya. Ang hawak mo kay Jan Yanong ay talagang iba-iba. Pero ang ibinigay mo ngayon, wala itong anumang halaga. Ako, may isa pa akong lihim. Pero sa isang kondisyon, mapapanitili mo ang aking kalagtasan. Payo ko sa'yo ngayon, mas mabuti pang ilahad mo na lahat. Mas mabuti pang maging preso na may record kaysa maging isang biktima. Pag-isipan mo. Si Fu Chenyu. Hindi siya anak ni Fu Chuanliang. Ano bang karapatan ni Fortune yun na agawin ng kumpanya mula sa'yo at pinahintulutan kang tisin ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon? Huwag kang magmadali. Kung sasabihin mo sa kanya ngayon, hindi kanya paniniwalaan. Alam kong iniintindi mo ako. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. At maaari kong pilitin sila na ipakita ang kanilang tunay na kulay. Talaga? Anong ibig mo sabihin? Bakit mo pinagbibintangan ang iyong kapatid at ang iyong madrasta na sila ay sangkot ng money laundering? Wala ka bang kahit konting damdamin para sa kanila? Hindi rin naman nila sisikaping agawin ang kapangyarihan mula sa'yo o sa akin. Kung hindi dahil sa pagmamahal mo sa kanya, wala pa si Fu Chenyu sa apelido Fu. Mas maingat siya sa'yo. Ano bang masama kung iningatan ko siya? Sige. Mas maingat sa akin. Kung talagang naniniwala ka sa katapatan ni Fu Chenyu, bakit hindi natin i-perform ang isang eksena? Kung makalusot siya, diretso ko na lang ibibigay ang Fu family sa kanya. Ano? Hindi mo kaya? Dr. Zhao, ano bang nangyayari sa kanya? Nangyari ang singkop dahil sa sobrang init ng damdamin. Ano ba kasi sabi mo kay Papa? Na lubhang ikinagalit nito? Sinama mo pa si Lin Mayer para bintangan ng aking asawa. Hindi ba ito para agawin ang kapangyarihan sa Fu family? Maliwanag ng katotohanan. Gusto ko lang naman makuha muli ang kapangyarihan sa Fu family. Ikaw? Napag-alaman na ngayon sa pasyente na huli na ang stage ng liver cancer. Kayo ay direktang kamag-anak, kaya maghanda kayo. Halika muna at magpatest tayo. Pasensya na. Ako naman, handa pang pangplano ng anak kasama ang asawa ko. Mahalaga sa akin ang atay ko. Kaya sa test na ito, hindi ako sasali. Ay, hindi ba kilala si Second Young Master Fu bilang isang ulirang anak? Ang pagkakataon para sa test na ito ay para sa iyo na. Mama, pakiramdam ni Fu Lijin ay nasa kanyang bulsa na ang Fu family. Kung sakaling ang matanda ay magkaroon ng sakuna, wala na tayong pag-asa. Ay, meron pang 2 araw. Tama. Huwag ka talaga magpa-test. Maghintay na lang tayo ng donor. Sige, Hello? isang atay lang para makuha ang karangyaan at yaman ng Fu family. Basta malaman ng matanda ang totoong mukha ni Fu Lijin. Di ba magiging akin na lang ang Fu family? Dr. Zhao! Nagpa-test na ba ang kapatid mo? Nakikita na niya na mas maayos siyang ulirang anak kaysa sa'yo. Tignan mo mismo. Hindi nag-match. Normal lang yun. Hindi rin kasalanan ng kapatid mo. Tignan mo sa pinakaibaba. Ipinapakita dito sa DNA test na hindi kami tunay na mag-ama. Hindi pwede ito! Ano na naman ang binabalak mo? Lahat na nag-check ay mga tauhan mo. Wala akong ginawang sablay. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo na lang mismo. Anak, naghahanap na ako ng atay ng papa mo. Hindi na kailangan. Ang atay ng papa, ako nang magbibigay. Ikaw na magpa-test? Kung mag-match man ako ng tama, ako pa rin ang magiging pinuno ng Fu family. Ako pa rin. Dr. Zhao, nahanap ko ng atay. Hindi na kailangan magpa-test ng anak ko. Hindi na kailangan gawin yon. Lumabas ng resulta ng pagsusuri. Kinuha na niya ang Master Fu para makita ang matandang ginong Fu. Mama, ano nangyari? Ikaw matigas ang ulo. Bakit hindi mo ako sinunod? Makinig ka. Kung gusto mo pa rin maging CEO ng Fu, sundin mo ako. Bago magising ang papa mo, lahat na nagkakaalang resulta ng test mo, kailangan nating patayin. Hello? Ayos na. Ang natitirang bayad, ipadala mo na agad. Ang panganay na anak at asawa ng Fu family ay nabangga ng truck na pagod ang driver. Pareho silang na-admit sa ICU. Patuloy din bumabagsak ang stocks ng Fu family at maraming shareholders ang nagbebenta sa murang halaga. Anak, magtiwala ka at kunin mo ng kumpanya. Ang susunod na mga bagay, ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Lahat ay naayos na. Oh, kayong lahat, huminto muna.
May isang anunsyo ako. Mula ngayon, ako na ang pinuno ng Fu family. May dala ka ba ng testamento ni Mr. Fu? Wala. Kung sakaling may aksidente, maging malungkot man ako, mahirap na. Pero pagkatapos nito, pansamantala akong magpapalit bilang CEO. Pagising nila, kung aalis kayo ngayon, sa susunod, mahihirapan na kayong makapasok. Hindi na ganun kadali. Ang Fu family ay isa sa nangungunang kumpanya. Kahit payat na kamelyo ay mas malaki pa kaysa kawayo. Magsisisi kayo. Mas mabuti pa manatili ng ilang araw. Kung willing kayong manatili, naniniwala ako sa pamumuno ni Chenyo. Muling may babalik ng Fu family ang dating karangyaan. Alam natin ang kakayanin sa kanyang Master Fu. Ngunit sa kasalukuyan ay espesyal na sitwasyon. Kapag nagising ng si CEO Fu, sana hindi na lang maging sakim sa kanyang Master Fu. Hello? Ano na si Legend? Ano? Patay? Si Legend patay na? Patay na nga ang Yumao. Ang posisyon ng kuya ko. Ipagtatanggol ko ito. Maliit lang naman ang sugat ko. Paano mo nasabing patay na ako? Mr. Fu, ang mahalaga ay ligtas ka. Hindi ako patay. Hindi ka ba masaya? Masaya. Siyempre masaya. Kanina, sinabi mong patay na si Legend. Sino nagsabi sa'yo? Nalinlang ako. Sigurado nagbibiro lang. Dalhin niyo siya dito. Siya yun, ang nag-utos sa amin sa ospital na tanggalin ang oxygen tubes niyo. Hindi ako. Pinapanood ko si Legend habang lumalaki. Paano ko siya masasaktan? Huwag ka nang magsinungaling. Ikaw at si Lin Jianggo, naglabas ng pera sa Fu family ng 50 billion. Wala kang kinalaman dito? At saka, pinatay mo ang mama ko. Nilagay mo sa kanyang tubig ang hallucinogen na nagdulot ng pagkabagsak niya mula sa itaas. Wala rin itong kinalaman sa'yo. Huwag mong sirain ang pangalan ng mama ko para lang sa kapangyarihan sa Fu family. Wala kang karapatang questionin ako. Ano man sinasabi mo? Nandito na ang pulis sa baba. Hihintayin ko kayo. Sabi mo nga, kasal na kayo. Pero hindi ko pa nakikita ang itsura ng groom. Makaturungan ba yon? At saka, kailan ka nagsimulang nagmahal? Kailan ka nagdesisyon magpakasal? Ako, nakilala ko siya sa online sa loob ng 6 na taon. Sakto lang, pareho kaming may kakaibang boss. Hindi sinasadya, nagkaroon kami ng sama ng loob at nagkausap na kami. Kung kuryoso ka sa itsura niya, mamaya tingnan mo ng mabuti. Sa totoo lang, ikaw na lang natitirang pamilya ko. Kakaibang boss? Ako bang tinutukoy mo? Saan ba ako kakaiba? Nagpaplano na kayong magkaanak? Hindi mo pa nasasabi sa kanyang tunay mong pagkakakilanlan. Kahit sabihin o hindi, walang masyadong epekto. Iniisip niya na ang CEO ng Dingsheng ay nanliligaw sa akin. Kaya mabuti lang na mabigyan siya ng kaunting kaba. Ayos lang din. Parang ang CEO ng Dingsheng, palaging nakikialam sa akin at kay Shimo. Nakikipag-ugnayan siya sa CEO ng Dingsheng nang hindi man lang nagtatago sa akin. Baka iniisip niya nakuha niya, kaya hindi na pinapahalagahan. Ang CEO ng Dingsheng, isa lang siyang mapagmahal na side character. Boss, huwag kang masyadong paranoid. Maraming taong nagmamahal sa misis, ayos lang yun. Kung may mapagmahal na side character ang misis mo, anong gagawin mo? Kaming dalawa, isa dapat mamatay. Ngayon, pupunta ako para makipagkita sa CEO ng Dingsheng. Kailangan ko siya magkita ngayon. Boss, kung gusto mo makita ang CEO ng Dingsheng, baka mas mabuti mo na makita mo ang misis ko. Assistant ng CEO ng Dingsheng ang misis ko. At ngayong araw ng kasal, darating din ang boss niya. Nandito ako at hindi siya nanghas na lumating. Siyempre, hindi niya alam na nandito ka. Pagkatapos ng kasal, babayaran mo lahat ng utang mo. Susuportahan kita. Oh, asawa ko. Handa ka na ba? Mabilis tayong bumaba. Tingnan mo kung may naiiwang bagay. May kulang ba? Nasaan ang sising ko? Nawala rin sa akin. Naalala ko na. Nasa boss ko yun. Kaya pala, ikaw pala ang CEO ng Dingsheng.